Nandito tayo ngayon sa Bataan. Bibisitahin ko yung restaurant nung dati kong student and head cook ng Chef RV Cafe and Restaurant. So teka muna, before 20 square meters. Yes lang po. And ngayon it's 300 Yes square po. meters Yes na. po, yes. Parang basing ano. Opo, dyan po yung mga hugas eh. Okay. O Teresa, ganyan. Diyan ka na. Wow, Wendy, naaalala ko, ang Miss and Plus natin Ganyan na dati. ganyan po sa Ganitong ganito. Kahit ang pinggan, di ba, katulad ng pinggan natin dati sa Yes po. restaurant. Naniniwala ka ba na ang recipe ay dapat secret? Hindi po. So, totoo lang po, madaming naman talagang recipe na nandyan. So, nasa technique din po. Ayan, saka sa consistency din po ng pagluluto. Yung sinabihan ako na, "Hoy, chef, wag naman gamitin mong pasta." Di ba? Sabi ko, teka muna, hindi ginagawa. Mamahal. Marami dyan mga small business owners, mga passionate bakers, na medyo nag-aalangan silang magsimula. Anong tip or tips ang mabibigay mo sa kanila? Huwag kayong ma-intimidate. Sobrang masarap, parang mangarap, ganyan. Pero kailangan nyo lang po kunin yung first step ninyo. Si Sobremesa po is yung produkto ng pagsisikap, pagmamahal sa pagkain, and sa hospitality po. So, kita-kita po tayo sa mesa ni Sobremesa. Nandito tayo ngayon sa Bataan. Halos 3 oras na biyahe, no, Teresa? Dire-diretso naman. Dire-diretso, without traffic. And ang ginagawa po natin dito ngayon ay bibisitahin ko yung restaurant nung dati kong student and head cook ng Chef RV Cafe and Restaurant nung may dine-in service pa po kami. Before pandemic. Kasi ngayon, meron na siyang successful restaurant and bakery dito sa Bataan. And ito nga daw building na to, halos buong building, kitchen, restaurant, stockroom, commissary, kanya na lahat, except lang yung isang pwesto dito sa baba. Di ba bongga? Bongga ha? Oo. And soon, baka talagang lahat na ng pwesto dito kanya na. Pero halika, bisitahin natin siya nandun sa taas. Wow, Teresa, bongga. Di ba? And tingnan mo dito ha, overlooking. Pwede ka dito. Overlooking, ano ba to? Hermosa Town. Tapos kita pa yung simbahan. Ay, hello, Wendy! Hello, Chef. Nice to see you Welcome again! po. Yes po, Chef. Hello! It's been so long na po, simula huling nagkita ulit tayo. Ilang taon na ba? Yes, Since before pandemic po. 6 years. Pero sa 6 years na yon, tignan mo naman, Yes ang po. naitayo mo, isang bonggang restaurant, bakery, cafe. Yes. I-tour mo muna kami dito sa So- Sobremesa. So, Ang cute naman nito. Teresa, tignan mo, may mga love letters. Yes. Mamaya magdidikit si Teresa dyan. I-tour mo kami, dear. So, eto po, dati po kasi nag-start po kami sa 20 square meters lang. So, kakalipat lang po namin dito nung 6 months, netong January. So, ngayon po, eto po yung bar and pastry case namin. Tapos po doon, meron po kaming 2 rooms na air-conditioned Oo. area. Oo. Tapos po, dito naman po, So, teka muna, before 20 square meters. yes lang po. Imagine 20 square meters.
Siksikan po talaga. Parang ganito lang po kalaki yung ano. And ngayon, it's 300 Yes square po. meters Yes na. po, yes. Oh, wow, wow. So halos buong building po, from first floor to third floor. Sa iyo na. Nire-rent po. Nire-rent ayun mo. po, Pero gano'n, pag nire-rentahan mo naman yon, it's good as yours, Yes. di ba? So, nandito yung mga kusina. Ito yung hot kitchen mo. Opo. Dito po nanggagaling yung mga meals namin para nga po mas madali pong mapunta sa mga customers. Kasi po dyan po yung upuan ng mga customers. Saka meron din pong rooftop. Oo. Ito. Dito dinadaan. Yung mga hugasin po. ganyan. Parang basing ano. Opo. Dyan po yung mga hugasin. Okay. O, Teresa, ganyan. Diyan ka na. Okay. Po, ito po yung aming hot kitchen. Tapos ito po si Steph, siya po yung head ng kusina. Ay, hello! Good Opo, morning! Nag-start din po siya sa akin nung doon pa po sa maliit na sobremesa. Oh, wow! Wow, Wendy, naaalala ko, ang Miss and Plus natin ganyan na dati. ganyan po sa Ganitong ganito. Yes po. Ang aming preparation area dati, ang ref. Diba? Kahit po yung ano, parang yung mga standard, yung mga Miss and Plus ninyo po. Oo, kahit ang pinggan, di ba? Katulad ng pinggan natin dati sa Yes po. restaurant. So, ito po Oh, yung wow! rooftop namin. So, pag may mga Teresa, gatherings... look. Oo. Opo. So pwede ka ding ano dito, Yes let's say po. gusto buffet. Yes po. Pag may mga occasions po, pwede po nila ding dito sila, ganyan. Oo. Kapag may mga reunions, binyag, dito din po sila. Tapos, ayun po, medyo mainit lang, kaya hindi nakaano yung Yung mga chairs. upuan. Opo. Maganda dito siguro dinner. Or yung mga sunset. Opo. Ganon. Kasi ang ganda ng dito sa Bataan, di ba parang medyo probinsya pa rin. So ramdam na ramdam mo yung, naririnig mo yung mga puno, mga tricycle. And yung hangin, masarap ang hangin. Opo. Di ba? Dito, Wendy, papunta naman po tayo sa After po ng kitchen, meron pong stairs. Papunta po ito sa stock room, stock room. sa office, saka po sa bakery. So talagang isang building. Yes po, Nandito isang na lahat. Yes Hindi po. mo na kailangan umalis. Opo. Okay, so puntahan natin yung pinaka-komisary ng mga cakes and Yes po. pastries ng Sobremesa Cafe. Tapos po, ito naman po Oh, yung wow, baking area. Teresa, look. So, ayun po. Dito, kasi po, lahat po ng pastries ni Sobremesa is, ako po din talaga yung nagbe-bake. Ikaw pa rin hanggang Yes. ngayon. Ay, ngayon naman po, na-delegate ko na siya. Oo. Pero po nung dati, ako po talaga yung nagbe-bake ng mga pastries ni Sobremesa. Okay. So, dati po sa maliit na Sobremesa, kasi po yung bahay namin is 30 minutes away dito. Oo. So, ang ginagawa ko po is tina-travel ko pa yung cakes, papunta doon po sa dating Sobremesa. Ang taga-Bataan talaga is yung daddy mo. Mami ko po. Yung mami mo. Opo. Tapos, ayun po. Dito po kami nag-decide din po magstay nung Oo. elementary ako. Oo. Kasi nga po, nagkasakit po yung mami. Oo. So, tas from there po, dito na kami. Tapos ngayon po kasi, di ba, may ano na din si dad, may new partner na siya. So, Oo. nasa Cavite po. Doon po ako nagstay. Sa Carmona. Yes po, diba? nung nag-work ako sa Oo. inyo. Okay. Yes. Eto, anong laman itong mga to? Mga ano po yan, mga cakes. Yung mga cakes Yes po. na pinapalamig. And ngayon, tapos na ang production nila ng pastries. Pero dito po, ginagawa lahat yung mga cakes Yes na po. tinitinda doon sa taas. Yes po. Oh wow, nice. Ang linis. Okay, so nandito tayo sa kitchen. Ipapakita sa atin ni Chef Wendy ang isa sa kanyang mga best sellers.
Anong pasta nga ito, dear? Sausage and mushroom pasta. Oh, wow. Our favorite. Yes po, meron Diba? din po nun dati sa cafe Oo, ninyo. yan ang isa sa mga best sellers natin dati. And naging favorite ko din po kasi siya sa cafe nyo. So, nag-decide din po ako na ilagay siya dito sa menu ni Oh, wow. Sobremesa. Thank you. Now, kailangan natin pumunta ng Bataan para matikman yan. Diba? So, paano natin lulutuin? Oil. Okay, oil. Tapos ito, naka-measure na po. dito. Opo, just like, opo. Oo. So, para kuha-kuha na lang din po and mas mabilis. Saka po para consistent din po yung ano. Oo. So, ayan po, Okay. ilalagay din po natin yung butter. Importante yan yung naka-miss and plus. Yes po. Tapos paglagay po ng butter, ilalagay lang din po natin yung garlic. Isa din po sa ano na be generous sa garlic. Yung Garlic. Yes po. So hanggang ngayon, tumatao ka pa din sa kitchen. Pag madami pong tao, pero ngayon po kasi mas nagpo-focus na po ako sa pagmamanage Oh, wow. ni Sobremesa. Ayun po. So from a chef, ngayon restaurateur ka na talaga. Opo. Nasa management team ka na. Yes po. Ano ang mas na-enjoy mo? Sa totoo nga lang po, syempre, nag-start po talaga ako na mahilig po ako sa pagluluto. So, malaking transition din po talaga sa akin yung from chef to business owner. Kasi nga po, madami kang kailangan matutunan. Hindi lang pala basta pagluluto, lalo na po kapag nag-build ka ng cafe. So, for me po, syempre, una, mas na-enjoy ko po yung pagluluto. Kasi parang wala ganong responsibility. Basta po, ang iisipin ko lang is yung kung paano ko mapapasaya yung customers through plate, ganyan po. Yung nasa harap mo lang ang iisipin Yes mo. po. Pero diba? as of ngayon nga po na, ayun, business owner na po, syempre po, iniisip ko na din po yung whole picture ni Yes. Sobremesa and ni Cafe. So, mas challenging po talaga yung yung pagiging business owner. So, ayun po. Nilagay na lang din po natin yung sauce. Tapos hintayin lang po natin siya mag-simmer. Then yung Okay. pasta na. Chef Wendy, binanggit mo kanina, you started in a 20 square meter restaurant Yes cafe. Napakalaki ba? Hindi ka na culture shock dun sa malaking difference na from 20 square meters, biglang eto na 300? Yes po. Ayun po, syempre very nakakagulat, ganun. Tapos po, ang dami kong kailangan matutunan. So, dun ko din nga po na-realize na kailangan ko mag-grow, hindi lang bilang chef, pero as a business owner. So, nandun po yung pagmamanage ng tao. Isa din po talaga pala yun sa pinakamahirap sa pagbe-business. Lalo na nga po ngayon is mas madami. So, ngayon nga din po na mas malaki din yung cafe, mas madami din pong customers. So, yung quality control din po ng food and halos lahat po, pati mga inventory. So, ayun po. So, ayun po. Ayun, nag-simmer na siya. So, ilalagay na po natin ito. Magkano itong pastang to? Magkano ang isang order? Nasa 188 po. 188 pesos. Imagine ha, mura yon kasi tignan mo ang daming sausage. Before, when you were starting, ilan ang staff mo? Una po, nagsimula ako na ako lang mag-isa. Oo. Tapos ako po yung syempre, nagbe-bake, nagluluto, Ikaw lahat? Yes po. Then after po nun is nagkaroon po ako ng isang staff. Isa? Opo, siya po yung nasa harap Oo. kanina, si RV. Siya po yung nagmamanage naman na po. Ngayon na, siya na po yung manager ngayon dito sa mas malaki. So, ito And po. ngayon, ilan na in total? Nasa 15 na po. 15? Oh, wow. Yes po. Ayan, so ito. luto na ang ating sausage and mushroom pasta. Wendy, napansin ko, Yes po. majority ng teammates mo dito sa kitchen, babae. Yes po. Meron naman po kaming mga boys, pero mamayang gabi po Mamayang Dalawang gabi shifting. pa. Opo. Pero ang head ng kitchen mo Yes po. ay babae rin. Pakilala nga natin. Ito po si Stephanie. Hello, si Madam Stephanie. Yes po. Oo. Nag-start po siya sa akin nung nandun pa lang po. Parang 2 months pa lang si Sobremesa. Nandun na po siya sa akin. Tapos hanggang ngayong nakalipat na kami. Tapos wow. ngayon po, nag-start din siya na maghugas-hugas. Ganyan. Tapos appetizer. Tapos ngayon po, hawak niya na yung buong cuisine. kitchen. Yes po. Including the pastry. Ayun sa pastry Ikaw po, pa ako din naman doon. po. Pero Okay. ayun po, buong kitchen na yung hawak niya.
Nice, nice. More power po. Yang sausage and mushroom pasta, yan ang pinakamabenta dito. Yes po, for sa pasta po. For pasta. Wow. Kasi halos talaga lahat mahilig sa white sauce, sa Yes creamy. po. 'Di ba? So mamaya po natin titikman yan. Kasi o-order pa ako ng ibang items doon sa menu. Yes. Okay? Dear, binanggit mo kanina, one of the challenges is handling the people. Naniniwala ka ba na kailangan talagang magsimula from the bottom? Like, binanggit mo, yung isa nagsimula sa dishes, sa appetizer, bago naging head of the kitchen si Madam Stephanie. Yes po. Ayun po, nung nag-start nga din po ako sa inyo, I remember po na kahit po college graduate ako, medyo nahihirapan po ako maghanap ng work. Kahit po okay naman din po yung school na pinanggalingan ko. So, makikita nyo naman din po yung biyahe ko from Bataan to Cavite, ganyan. Yes! Super layo. Grabe. Oo. Tapos nga, yun po, for 3 months po, naghahanap ako ng work dito sa Bataan. So, medyo mahirap pong makahanap. Tapos po, nagkaroon po kayo ng job opening doon po sa cafe nyo. Then, nabigyan po ako ng opportunity na mag-work doon. So, kahit nga po wala po akong ganong laman yung resume ko, nabigyan po ako ng chance na makapag-work doon. So, nag-start din po ako sa pagluluto ng itlog-itlog, sa pag-a-assist, gano'n. So, ayun po, malaki din po yung naniniwala ko na mas okay din po mag-start sa simula, sa mababa. Or hindi naman po mababa, pero sa maliit. Lalo na po sa kusina. Kasi nga po, walang maliit na trabaho sa kusina, sa totoo lang po. So, doon ko din po na-realize, lalo na nung business owner ako. Tapos naalala ko nga po na sinasabi niyo sa akin na dapat halos alam ko yung mga work ng mga staff ko or ng mga tao. Kasi paano pag umalis din sila. Saka parang mas nakikita ko niyo po yung full picture. And doon po, mas naiintindihan ko din po yung mga ng mga staff ko. Ayun po. Nice. Thank you, Wendy. At pinagluto mo pa Yes, kami, ha? Thank you, thank you. Dear, it was year 2016, 2015 nung nag-start ka ng baking classes. Yes po, sa inyo. Doon sa Binyan, doon Yes, pa tayo po. sa maliit na kitchen. And then, 2017 or 2018, nagsimula kami ng hot dishes. Yes po. And ikaw yung first cook. Di ba yung nabanggit mo nga, nagpiprito ng itlog, Yes po. ganyan-ganyan. And remember, yung walang umu-order sa atin, natatandaan mo Yes yung... po. Tatandaan mo yung mga panahon na yon. Opo, may time pa na naghihintay po ako ng orders, nagbabasa muna ako ng libro, Yes. nauubusan na po ng ginagawa. Oo. So, normal po talaga sa food business na minsan, yung term na ginagamit natin, lalangawin ka. Diba? Ikaw ba na-experience mo yon when you started Sobremesa Cafe? Ay, yes po. Nung parang first 2 months po ni Sobremesa, kasi po yung place din po kasi, dito po sa Hermosa, konti lang po yung foot traffic, ayun yung sinasabi nila. Tapos nga po, dito ko din po kasi nag-decide na mag-open ng shop kasi po unang-una, mababa po yung rent. Tapos po, naniniwala po ako kasi nung una sa products ko na baka magtayo nga ako dito ng kainan para naman po may makainan yung mga tiga Hermosa. Pero ayun nga po, nung first 2 months ko is hindi po gano'ng pinupuntahan din. Tapos naaalala ko po is nagpiprint pa po ako ng flyers. Tapos po, meron po yung una kong staff, yung kapatid niya nag-aaral dyan sa school. So, nagpapadala pa po ako ng flyers dyan sa school. Tapos po, kapag may mga dumadaan, kinakawayan ko po. Tapos parang nag-eengganyo po akong papasukin sila. Pero ayun po naman, eventually naman po, nung na-try na nila yung food, yung cheesecake, nagugulat na lang din po kami na yung 2 customers na pumapasok. Sa susunod, kasama na po nila yung family. Tapos nga po kasi medyo maliit nga po yung seating capacity. So, hindi po sila makapag-dine in. Yes. So, nagte-take out po sila.
So, ayun po, dumadami naman na po yung customers. So doon sa unang pwesto mo na 5 to 8 ang seating Yes capacity, po. umuupa ka nun. Yes po, umuupa po. Magkano upa mo nun? 5K po. 5K. Nababawi naman yun. Yes po, nababawi naman po noon. So, ayun nga po, after a year po, nung nag-start kami mag-operate doon is, nakapag-expand naman din po kami doon sa 20 square meters na yun. Nagkaroon po kami ng alfresco dining. So, from 5 seating capacity po, parang naging 35 to 40 na yung seating capacity. Tapos po yung maliit po namin na kusina, na siksikan po kami na parang 2 lang ang kasya, isang cook and isang dishwasher. Napalaki naman po siya, hanggang 5 po. Kaso nga po, yun din, dumadami na din po yung customer. So, medyo nahihirapan na din po yung mga customers kasi nga po may time na parang nawawala na po yung branding po kasi talaga ni Sobremesa is parang is bonding moment after a meal, ganyan. Yes. Opo. So parang dumating na din po kasi sa point na yung mga customers is hindi na sila makapagkwentuhan habang kumakain kasi may mga nakaabang na po na customers. Susunod ng customer, so nape-pressure silang, kailangan nyo nang umalis dyan. Opo, ganon. So, ayun po. Tapos lagi na din po kasi talaga siyang na-full house. So, tapos nakikita ko din, medyo mahirap na nga po yung sa staff. Medyo nga siksikan. So, ayun din po. Nung naka 1 year na din po is na ROI na po. So, nakapag-decide na din po ako na, ililipat ko na yung Sobremesa. Hindi lang para din sa mga customers, pero para din po sa staff. Yes. Yun. So, nung lumipat ka dito, that was January Yes po. of this year. Yes po. Okay, so from 20 square meters, isipin nyo yun ha, now it's 300. Ano yung unang pagsubok na pinagdaanan mo pagkalipat mo dito sa bigger venue? Yung una ko pong pagsubok talaga ng pagkalipat ko is, syempre po nung nandun sa maliit is, kumbaga, very passionate talaga ako sa pagluluto. Mas nakafocus po ako sa kusina. Sa kitchen, yes. Oo, so very chef po ang Pero nung nandito po is, dun ko na-realize na madami pa po pala akong kailangan mas matutunan. So from nag-close na din po kasi ng mga bandang November. So by December po, bago kami lumipat dito, nag-start na po kami mag-build ng systems. Tapos yung mga standard operating procedures po. Kasi ayun din po yung pagte-train po ng mga tao is ayun din po kasi talaga yung isa sa pinakamahirap lalo na pag nag-grow or nag-expand yung business. So you mentioned about passion. No question talaga, very passionate ka. Kasi I've known you since college student ka pa lang eh. Opo. But now, when you're running a food business, it's not just about passion. There has to be a mission Yes po. na itutuloy-tuloy mo. Ngayon, sa palagay mo, from a chef, from a passionate baker, ngayong nagpapatakbo ka na ng restaurant, 15 na katao, malaki ba yung difference, no? Yes po. Opo, sobrang laki ng difference niya. Nung una nga po, yung sinasabi niyo na passion, parang passion para sa sarili ko lang siya. Pero nung nagkaroon na po ako ng tao, hindi na lang siya as a chef. Pero kailangan ko na din po mas mag-strategize bilang business owner. Kasi unang-una po is, paano ko po mabibigay or malilid yung team ko. Then, paano ko po sila mabibigyan pa ng trabaho in the future. So, nang mas matagal na panahon, ganyan. Ayun po. So ngayon, ang iniisip mo na talaga, you have a mission and a vision na yung mga tao mo, may pamilya sila na they need to sustain, hindi na lang yung pangsarili, di ba? O talagang business owner ka na, dear. I'm so happy for Thank you. Ano naman ang nakikita mong future? So ngayon, palaki ng palaki, isang building. Ang nakikita ko naman pong future is wala po akong balak ipa-franchise si Sobremesa. Pero ang gusto ko po is magkaroon po siya sa bawat municipality ng Bataan. Tapos isa din po siya maging comfort place ng mga family. Kasi most of the time po, family din po yung nagda-dine-in dito and friends. So dito po sa Sobremesa is gusto ko po mabigyan sila ng hindi lang masarap na pagkain, pero yung dining experience po. Yung iba, gusto nila Manila, sa mga big cities. I understand, ang late mom mo ay from Bataan. Yes po.
isa ba yun sa mga reasons bakit gusto mong dito? Yes po, siya naman din po talaga yung inspiration ko. Oo. Bakit gusto ko pong magtayo ng resto. Pero isa din po sa is gusto ko po na ipakita din po na kaya din naman ng mga Bataeños na magtayo ng sarili nilang business and mapalago din nila. So gusto ko lang din po mabigyan and maservan ng masasarap na pagkain din Yung mga locals Yes dito, po. ano? Mm-mm. Kasi important po talaga yun na magsimula ka kung saan ka nagsimula. 'Di ba? Magandang you grow within the community. Yes. Dear, marami diyan mga small business owners, mga passionate bakers na medyo nag-aalangan silang magsimula, mag-invest. Anong tip or tips ang mabibigay mo sa kanila? I've been a silent follower. Tinitingnan ko yung IG mo, Grabe. yung IG nitong Sobremesa Cafe, and nakita ko talaga yung growth. From maliit, lumaki, and pinopost mo pag Christmas, ang dami-dami mong orders. Pero alam naman natin na kalimitan ang pinopost natin yung maganda. Yes po. 'Di ba? But behind that, yung hirap mo 'di ba? Yung mga luha. Anong tips ang mabibigay mo doon sa mga nandun na yung susuko na ayaw na nilang ituloy? Ito pong si Sobremesa is nag-start talaga siya is sa pangarap lang, ganyan. Hindi ko naman din po aakalain na may matatawag akong sariling akin na cafe, ganon. So, ngayon po, siya na po ay yung realidad ko, ganyan. So ngayon, gusto ko lang din po sabihin sa mga nagsisimula pa lang na huwag kayong ma-intimidate. Sobrang masarap, parang mangarap, ganyan. Pero kailangan nyo lang po kunin yung first step ninyo doon sa pangarap ninyo. Ano ba yung naging first step mo? Kasi I remember, nung nagpaalam ka sa akin, alam niyo po, ito wag magtatampo yung mga staff ko na nanonood. Pag may nagpapaalam sa akin, bihira akong pumipigil, pero ikaw pinigilan kita, di ba? Pinigilan ko talaga siya. But you told me during that time na nagbabala kang mag-training in the US. Yes po. Opo. Tapos, naalala ko nga po noon, nagpaalam ako sa inyo na mag-a-apply na po ako for my internship sa US. Kasi po more than a year na din po ako sa Chef RB. So, kasi po ayun naman po talaga yung initial plan ko na magbabalik ako ng US. Kasi galing po ako doon for my OJT. Tapos po naaalala ko, sobrang nalulungkot din po ako na magpapaalam ako sa inyo. Kasi nga po, unang-una, ang dami ko pong natutunan doon sa kusina ninyo. Tapos doon din po ako nabigyan ng opportunity. So, ayun po. Naalala ko po, nagpaalam ako sa inyo. Tapos parang sabi niyo sa akin is, sige, parang ipag-pray mo. Ganyan po ang sabi niyo sa akin. Tapos ipag-pray mo. Tapos nun, pag mag-pray din po ako na hindi lang para sa akin, pero para po para sa nakakarami or sa ikakabuti din ng madami. Tapos nga po, iyon, after ko nga pong mag-resign sa inyo, nangyari po yung pandemic. So kahit po ongoing yung process ko for my visa application is na-hold po siya. So hindi nga din po ako nakaalis nun sa US. Tapos after nga po nun, nung hindi po ako nakaalis, syempre wala akong work. Tapos po hindi din po ako makaalis papuntang US, yung pangarap ko po dati na makapag-US. So parang halos lahat naman po lost nung parang pandemic. So, nahihirapan naman po lahat, ganun. Pero isa din po pala yung pandemic na magandang opportunity sa mga home bakers. So, isa din po ako na nagbe-bake-bake din po. So, from there on po, nung nagbe-bake-bake po ulit ako is nakakaipon-ipon po ako. Tapos, after po nun, nung medyo nagba-back to normal na po, yung agency na dapat makakapagpaalis sa akin sa US is parang nag-file na po sila for bankruptcy. Wow! So, parang hindi na, paano yung dream ko na makabalik sa US, ganyan. Tapos po, ang nangyari nun, so hindi po ako nakaalis. So doon po sa ipon ko, parang kinakausap din po ako ng family. Tapos nagpe-pray din po, ano ba yung gagawin ko na ganyan. Tapos nun, sabi po ng tito ko, bakit hindi mo try mag-open? Di ba, pagkapunta mo sa US, plan mo din naman na
mag-open ng sarili mong resto. So, ayun po, doon sa maliit na puhunan na yun, doon po sa 20 square meters na cafe, nag-start po ako. Tapos nga, ayun po, naalala ko po nung nag 1 year si Sobremesa noon, is nag-message po ako sa inyo. Kasi ang ano ko po, parang nagte-thank you ako sa inyo sa opportunity. Tapos nga po kasi doon, nung nag 1 year na is, parang nasa less than 10 na po yung employees ko. Tapos parang sabi ko, naalala ko po yung sinabi niya sa akin na pag magpe-pray ako, na hindi lang po para sa sarili ko, pero para sa nakakarami. So ayun po, parang hindi ko nga po nakuha yung opportunity dun sa US. Pero nakapag-provide po ako ng opportunity sa nakakarami dito. Yeah, so imagine, you're now providing jobs. Yes po. And aside from jobs and livelihood, yung masarap na pagkain Yes. na napapakain mo doon sa mga locals dito sa inyong community. Yes. So that's very important. Yan na yung mission mo ngayon, Yes di ba? po. Your passion turned into a mission. And Wendy and Sobremesa Cafe are a very good example na yung maliit na negosyo, nagbe-bake ka, pwede mo talagang paluguin into a full-blown Yes po. restaurant. Mm-mm. Di ba, Noko dear, I'm so proud of you. Thank you po. Di ba? Kasi hindi lahat ng pandemic businesses nagpatuloy. O nung nag-back to normal, nagbago na din yung galaw ng mga tao eh. Yes po. So, some of the pandemic businesses, bigla na lang silang nawala. Pero ikaw, lumaki pa yung sayo. Yes po. Di ba? So ano naman ang mga mapagmamalaki mo dito bukod dun sa sausage pasta? Ang mapagpamalaki po talaga namin dito is yung cheesecake. Yung Ayun po talaga cheesecake. yung binabalik-balikan niya. So, ito pong cheesecake is sobrang tagal na din po siyang recipe. Tapos, naalala ko po, natutunan ko siya sa inyo is nung college pa ako. Nung hindi pa po ako nagwo-work sa inyo. Pero ayun po yung natutunan ko kapag lumuluwas ako after school para po mag-aral sa mga workshops ninyo. Okay, eto may mga few questions lang ako, intriga questions. Naniniwala ka ba na ang recipe ay dapat secret? Hindi po. Bakit? Sa totoo lang po, madaming naman talagang recipe na nandyan. So, nasa technique din po. Ayan, saka sa consistency din po ng pagluluto. So, ayun po. Hindi naman po kailangan i-secret ang mga recipe. Narinig nyo ha, hindi kailangan i-secret ang mga recipe. Kasi makikita ninyo, nasa creativity mo yan eh. Yes. Di ba? Kasi I don't know, matitikman ko mamaya kung yun pa din ang ginagamit na recipe ni Wendy. Pero nung tinignan ko, nandun yung kanyang personal touch. Di ba? Nilagyan mo ng sarili mong garnishes, in-inject mo yung personal liking mo sa mga flavors. Yes. So kaya yan, naging Sobremesa Cafe Yes. na binabalik-balikan ngayon ng mga locals dito. And for sure, after nito, dadayuhin I ka see. na. Yes po. Diba? Congratulations, Thank you, Chef. Wendy. Thank you Baka po. may message ka sa mga customers mo, sa family mo, sa mga kaibigan mo, imbitahan mo sila dito. So, ayun, si Sobremesa, nag-start siya nangangarap lang ako magkaroon ng ganito. Tapos noon, nakakatuwa man isipin na ngayon na is si Sobremesa is matatawag ko ng sariling akin. So, ito yung product ng pangarap na naging realidad. So, sa mga mapapadaan po dyan sa Hermosa, Bataan, itry nyo po si Sobremesa. Si Sobremesa po is yung produkto ng pagsisikap, pagmamahal sa pagkain, and sa hospitality po. So, kita-kita po tayo sa mesa ni Sobremesa. Wow! Kita-kita sa mesa ni Sobremesa. O dahil nandito na yung mesa, Wendy, and yung kasama ko nagugutom na. O-order na kami, ha? Yes po. O-order na kami. So, visit Sobremesa Cafe dito sa Hermosa, Bataan. Yes po. Okay. See you po. Wendy, anong pinakamabentang cheesecake mo?
Ang pinakamabentang cheesecake po talaga is yung Biscoff and eto po blueberry cheesecake. Uy, pero doon ako nakatingin sa heart cookies. Yes po. Teresa, For heart pre-order cookies. po. Opo. For pre-order yan, Yes, with po. dedication. Ito yung kanilang menu. Baka dapat umorder tayo ng one of each. Para matry lahat. Oo. Isang adobo flakes. Pork steak with mushroom. Gourmet tuyo. Charlie Chan. Ito nakikita ko palagi ka nagluluto niya. Opo. Charlie Chan pasta eh. Ano pang gusto mo? May hindi pa ba kami na-order? Na dapat naming in-order? Na-order nyo naman po halos lahat. Oo nga, kulang na lang sabihin natin. Halos lahat naman. Ay, gusto ko yung quesadilla. Ay, ayan po pala. Bestseller namin din. Ay, bayaran mo. May Gcash. Ay, yung cakes na din. Habang namimili ka ng drinks, cakes. Nutella cheesecake, Biscoff cheesecake, blueberry cheesecake. Tsaka yung cookies na din, tig-isang s'mores and Biscoff. Uy, Teresa, tignan mo yung wallet ni Xavier. Ang taba ng wallet ni Xavier. Dapat, alam mo, dapat ganito eh. Tignan nyo, oh. Yung wallet, oh, nagninisnes. Nagninisnes. Uy, Xavier. Bayaran mo. Nagninisnes pero busog na busog ang wallet ni Xavier. Wendy, may pahabol akong question. Yes po. Chef Wendy, saan ka kumukuha ng inspiration sa menu? Kasi you have a very extensive menu, ha? Yung iba po is, nag-start po siya sa mga home recipe po sa bahay, Oo. mga family recipe po. Tapos po, ayun po, yung mga natutunan ko din po dati is tinitweak-tweak ko po siya, tapos nilagay ko na din po siya sa menu. Oh, wow. Anong item sa menu ang mai-dedicate mo to your late mom? Ang ma-dedicate ko po talaga sa kanya is yung pork steak kare-kare Yung po pork, kasi. wow, umorder tayo, no? Oo. Pork steak kare-kare. Kasi po, ang very comforting po talaga yung Oo. lasa niya. Tapos, ayun po. Saka kung sa pasta din naman po pala, ito pong spaghetti meat sauce. Kasi recipe niya po iyan. Oh, wow! Tapos nilagay ko po siya dito sa cafe. Oo. Very important talaga, no, na you stay inspired. Yes. 'Di ba? May inspirasyon dapat lahat ng ginagawa natin sa buhay because that will keep us going. Okay, ayan, malay mo pag meron na dito, Teresa's Pasta. Umorder ka na ba ng drink? Oh, lemonade. Okay. Okay, ayan, so hihintayin namin yung order. Okay, magsulat ka dito, Teresa. Tignan mo, halika, umupo nga tayo. Meron pa bang heart? Parang wala. Ay, wala nang heart. Naubusan na po si... Ay, wala na. Umupo tayo dito, Teresa. Iwan mo na yung sukle, ilagay nyo na dyan sa tip jar. O, di ba? O. So yung sausage pasta na bestseller mo, nilagyan ng kimchi. Yes po. Parang ito type ko. Anong laman ng quesadilla? Ang cheese po. Ay, wow, ang natural. daming Yes cheese. So dito, ang market nyo mostly, po. Students, family po. Oo. Ganyan. anong araw yung pinakamadaming customer?
Pag weekends po. Pero pag ano naman din po kasi, pag naglalabasan na po from school yung mga students, ayan na din po. Saka po pag ano is yung sa mga offices. So medyo malakas po kami ngayon sa mga delivery. Ano, kumusta ka dyan, Teresa? Mm. Mm. Yung kimchi Dear. pasta po, yes. Nagustuhan ko yung kimchi pasta kasi may anghang. And yung anghang niya, hindi very pungent. Yung parang after, ano lang, yung sa dulo mo malalasahan. Tama nga, yung nasa dulo yung anghang mo. Yung anghang, no? Saka yung noodles, yung pasta. Al dente. Al dente. Oo, al dente, di ba? Bawal po ang hindi al dente pag ano. Pero ito, curious ako. How do you handle customer complaints? Ano yung mga usual na nirereklamo ng kung meron man? Siguro po yung nung pagkalipat din namin dito is dumami yung customers. Oo. So medyo napapatagal po yung waiting time nila. So well, yung mga pine-prepare naman po kasi talaga natin na food is dito is hindi naman po yung parang fast food. So talaga po lahat siya is niluluto pa rin po. Oo. So ayun po, pag gano'n naman po is lumalabas. Saka dun pa lang po sa cashier, sinasabi pa lang na ay may waiting time po tayo na ano. Pero ayun po kasi minsan din talaga, may mga customers na gusto din talaga. Pag gutom ang customer, mahirap yan ka. Opo. Mahirap yan ka. Kalaban, di ba? Mahirap kalaban ng gutom. May nagsabi na ba sa'yo na hindi masarap ang pagkain? Ay yes po. How do you feel? And how did you handle it? Naalala ko po, chef, nung nag-i-start pa lang yung yung sobremesa, maliit pa lang po siya. Tapos po, hindi po siguro nila alam na ako yung owner. Tapos po, nandun po sila sa harap. Kasi nga po, maliit pa lang po yung space, ganyan. So, narinig ko po yung mga conversation ng mga customers. So, tinitingnan, umorder po sila ng pasta, saka ng cookies. Tapos po, parang ini-scroll nila yung yung page nung ni sobremesa. Tapos po, kumakain sila ng cookies. Tapos maya-maya, bigla pong naluwa yung cookies namin. Yung cookies na po yun, isa po siya talaga sa bestseller. Hanggang ngayon, yung s'mores po. Tapos parang sabi, hype lang, ganyan. Well, nung una po kasi, dalawa lang po kaming, yung staff ni Sobremesa. Pero wait lang, naka-video yun nung niluluwa? Ay, hindi naman. Hindi Nakita naman. ko lang po. Nakita mo lang. O tapos? Na niluwa. Tapos sabi, ay, hype lang. Habang ini-scroll niya nga po yung page ni Sobremesa. Tapos nga po, ayun, syempre po yung dalawa lang po kami na staff nun. Tapos narinig po yun ng staff ko. Tapos syempre bago po si Sobremesa, parang nakita ko po sa kanya na syempre nasad siya na Siyempre naman. na parang nasabihan na ganun yung product namin. Tapos sabi ko, okay lang yan, ganun talaga. Preference din naman kasi talaga ng So if hindi para sa kanila talaga or hindi nila gusto yung product mo, ganun talaga. Totoo talaga yun. And you really cannot please everybody. Totoo yun. And kung hindi nasarapan sa produkto mo, that's very normal. Yes. Ang sabi nga nila, good and bad publicity is still publicity. Diba? So yung mga feedback, kailangan tanggapin natin yan Yes. wholeheartedly. Masarap din ito. Kasi it's not overly salty. Yes po, kahit tuyo po siya. Pero so far, ito yung pinaka-favorite ko sa Kimchi. pasta. Ito yung best seller nilang pork steak ito, no? Yes po. Hindi ka pa naman naka-experience nung may customer na nagwawala. Ay, meron naman na. May ganon. Hindi talaga mawawala yung ganon, no? Kwento mo naman yan. Yung mga staff ko naman po is na, before naman din po is na-train up din po sila kung paano mag-handle ng customer complaints. So, syempre po, una is tatanungin muna. Tapos po, titignan muna namin kung ano yung problem, tapos i-relay po yun sa kusina. Then, if ano naman po is gagawan naman na po na paraan. Ba't nagwala yung customer? Parang natatagalan po ata siya sa food, pero ang sabi niya po is 1 hour na daw siya nag-wait. Pero syempre nga po meron ticket, may mga is nakalagay naman po dun, mababasa is like 30 minutes po mga 25 minutes nag-wait. So yung mga ganun po. Alam mo ako, especially ngayon pagka weekend, yung ang haba ng pila doon sa shop, may mga nagwawala, may mga nagagalit. You know me, I embrace it. Why? Because that means
na yung tao, gustong-gusto nila yung pagkain mo. And they are willing to wait. Nanggigigil sila. So that is actually, na parang, ba't naman hindi ganun yon? We have to understand them. Yes. Mainit, minsan umuulan, minsan gutom. Mm-mm. 'Di ba? Mahaba pila. But the fact that they are complaining na naiinis sila sa paghihintay at naghihintay pa rin sila, they want your food badly. 'Di ba? So that's a good sign. And maganda yun. Pero kailangan din i-improve mo Yes yung waiting time or at least yung kanilang experience. Yes. Yung kain. Eto, namimiss ko kasi yung pasta dun sa restaurant natin dati, di ba? So, dapat pupunta tayo ng Bataan kung gusto natin kumain ng gano'n. Hindi ka naman nahihirapan sa ingredients. Hindi naman po. Tsaka nga po dun sa inventors po, make sure ko din po lahat na umiikot sa ano. Kaya very minimal lang din naman po yung ano. Like, ito po yung sa pork steak. Ayun din po yung sa pork steak kare-kare, ganyan. Para matatanda mo sa cafe mo. Yeah. Although ang gamit natin dati, linguine, di ba? Yes po. Dito naman, more on spaghetti po yung gamit namin. Naremiss ko yung... Tatandaan mo yung galit na galit ako sa kitchen kasi may customer na sinabi sa akin, yung sinabihan ako na, "Hoy, chef, wag naman gamitin mong pasta." Di ba? Sabi ko, teka muna, hindi ginagamit. Mamahal. Di ba? Pero kasi yon medyo feeling niya na-overcook yung pasta. Kaya nga when we get customers complaints, kailangan pakinggan talaga natin yun, i-analyze natin. Kasi most of the time, may pinanggagalingan naman talaga ang Yes, customer. And when they complain, it means gusto nilang may i-correct ka. Ano yun, may concern sila sa'yo. Mas mag-improve. Yeah, huy, kumain ka pa. O yung adobo flakes, naalala ko Yes na may po. adobo flakes tayo dati. Pero ano po, ito ngayon sa atin is, dito po, chicken. Chicken ang ginagamit mo. Yung adobo flakes namin dati kasi beef. Mas madami talaga din pong pasta sa menu. Kasi ayan din po nung nag-line cook ako, nung nag-start po ako sa inyo, na-assign po ako sa pasta station. Sa pasta, no? O, naikutan niya lahat tapos naging head siya ng kitchen. Sukot ng adobo flakes. Ayan po is yung atsara na ino-offer nyo po dati sa mga class nyo. Yung atsara! Opo. Parang pastil. Yes And, po. ang pastil naman parang adobo din yan, di ba? Chicken pasta. Ang sarap. Ito muna akong laing. Laing. Kasi po din yung father ko is galing, sila, from Bicol. Mm-mm. So, ayan din po yung lagi naming family recipe na din po siya. Ay, masarap yung laing, ha? Sabay-sabay mo na. Tingnan mo yung ginawa ko. Sabay-sabay ko na. Sa dami ng in-order natin. Masarap yung laing. Hindi siya yung... Di ba may laing na maalis ko na maano mo yung... Makate. Masarap din yung tapa. Hindi matamis. Tama na. Sorry ha, kasi pag sa tapa kasi,
there has to be a Balance. boundary between tapa and tocino. Oo naman. Di ba? Hindi pwedeng nag-fusion yung dalawa. So, tapa has to be slightly salty. And the tocino, ibigay nyo na yung tamis sa tocino. So, Yes, gusto ko yung ganitong tapa, yung hindi matamis. Maalat-alat. Maalat, di ba? Kasi Kasi, yung sobrang alat. Yung tamang alat lang. oo, pag kasi ang tamis nung tapa, parang, nalilito ko. Is this tapa or tocino? Ay, ayan po, may dessert pa, ha? May dessert pa. Yung waffle, ba't naisip mong maglagay ng waffle? Kasi po, neto, nag-decide na din po ako mag-open ng 8 a.m. So, parang for breakfast menu din po siya. Kasi meron na nga din po na parang all-day breakfast. So, para naman din po sa mga kids and gusto din po mag-waffle. Naglagay na din po ako ng waffle. Partner natin yung waffle sa tapa. Yes po. Ito din po sa bacon, masarap din po siya i-part. Para sweet and salty. Malambot, fluffy yung waffle. O ayan po, magde-dessert po kami maya-maya, ha? So, wag muna kayong aalis dyan. Dessert na tayo. Blueberry cheesecake. Very generous sa blueberry, ha? Sarap. Diba? Ako yung Biscoff. Kanina ko pa gustong itry ang Biscoff. Nutella. Kamusta naman po ang cheesecake? Sarap. Masarap. Ito yung S'mores. 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 Ang sarap ng s'mores cookie. Chewy. Hindi, chunky. Naging chewy siya gawa ng marshmallow. Kain ka pa. Ako din, nabusog na ako. Ang dami na po. Pero masarap naman lahat, no? Anong pinaka-favorite mo? Yung sausage and mushroom. Pasta. Kimchi. Pasta. Tsaka yung laing. Yes po. Sarap yung laing. Ako din, yung kimchi pasta, laing, pork steak, yung tapa, nagustuhan ko yung tapa. Yung waffle, very comforting yung waffle with the tapa. And nagustuhan ko yung Biscoff cheesecake. Cheesecake. Yes. Kasi very clean tasting. Cheesecake and Biscoff and then that's it. Actually, pati yung Nutella. Lahat naman. Kasi ang maganda dito sa'yo, dear, you're not very experimental. Kung Biscoff, kung Nutella, yung wala nang kung ano-ano pang, Kung pinag-halo-halo. diba? Kasi confusing na nga ang mundo natin eh. Pati yung taste. Magiging Oo, diba? Yung taste maganda yung, well, preference ko lang naman. And this cookie is also good. Ay, nako, thank you very much, Chef Thank you po. Wendy and Team Sobremesa. Talagang sobra ang busog namin dito sa mesa. sa sobremesa. Ako sa sobremesa. Masarap ba yung drink mo? Lemonade. Refresh. Ako nilet go ko yon. Sabi ko sa camera team na lang para hot coffee ako. Ayan, busog na busog po kami. Thank you so much, Thank you dear. po. Thank you po sa More pag-visit. blessings to you, your family, your business, to everyone involved in Sobremesa. Thank you, Chef. Thank you po sa pag-visit ulit. Yes, and thank you, Teresa, for Thank you joining po. us. Nabusog ka ba? Super! Kami ito nga. Ako din na po. Diba, hindi ka naman nagsising niyaya kita ng Hindi naman. 3-hour na Happy biyahe. naman yung road trip natin. Diba? Dami po namin nadaanan doon. Uy, may ganon. Ay, ito. Ang dami namin binili. Pero next time na yon, maganda pala bumalik tayo dyan next time. Pampanga and other places. Maganda pala yung parang bayan-bayan yung dinaanan natin. Kasi nagbayan-bayan kami eh. Yung San Fernando, Ay, opo. Lubao.
Yan, guagua. Guagua. Ayun. May iba. Betis. Ano ba? Nadaanan mo natin yun. Ewan, hindi ko alam. Kasi nagchichikahan tayo. Diba? And for sure, madami pa tayong madadaanan pag pauwi tayo. Okay, thank you for joining us. Again, visit Sobremesa Cafe here in Hermosa, Bataan. Ang sarap and very affordable po ang mga pagkain nila dito. Of course, curated by the one and only Chef Wendy. Thank you po. Thank you for visiting us po. And see you po here at Sobremesa. Yes.